Sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Pasay na pinagtataguan ng iba't ibang klase ng hayop na itinuturing ng endangered o malapit ng maubos. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga taga-Anti-Transnational Crime Unit ng CIDG at Protected Areas and Wildlife Bureau ng DENR ang bahay na ito sa Pasay City. Wala bang exit sila sa likod? Ang sabi ng napakilalang bantay ng bahay, wala raw ang may-ari. Agad pinasok ng raiding team ang bahay. Malaking speaker at styrofoam ang nakita sa loob. Pero sa harap at gilid ng bahay, tumambad ang iba't ibang klase ng hayop na itinuturing na endangered species o malapit ng maubos. Gaya ng mga bayawak na ito, Philippine Sailfin Lizard at Blue-tongued Skink. Sa likod ng bahay na diskubre ang elongated tortoise at iba't ibang klase ng ibon, gaya ng white-bellied sea eagle, Palawan hornbill, black cockatoo at Palawan hill myna na nanghihina na. So dapat yung mga ibalik din ulit doon sa wild? In due time, ma'am, kailangan muna nilang alagaan ulit para maibalik. Kasi stress na yung mga hayop, ma'am. Malapit na sila maubos sa wild. Nandito tayo ngayon sa basement nitong bahay na kung mapapansin ninyo, meron siyang tubig na ayon sa PAUB, sinadya raw talaga nilang lagyan dahil ito ang nagsisilbing storage room ng mga ibon. Dito nila idinediretso ang mga ibon na galing Palawan para kahit papano'y malamigan dahil sa tubig at hindi gaanong stress. Pero ang tubig sa basement, may iba pa palang gamit. Oh, soundproofing din yan, ma'am. Isang way ng soundproofing yan. Wala nang naabot ang mga Palawan hill myna sa basement pero naroon pa rin ang bakas ng mga ibon. Sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, matagal na sa ganitong gawain ang may-ari na si Abraham Bernales. Aminado ang PNP, hirap sila sa paghuli sa mga nagbebenta ng wildlife, lalo na ang mga nanganganib ng maubos. Through texting with friends, ganun ang nangyayari. Kaya ang hirap ngayon na mag-monitor na maski alam na natin na may nawawala sa Palawan, pagdating dito nakatago na kasi lang meron talaga tayong mga market kasi dyan. So yun ang medyo mahirap. So yung supply and demand din ang nag-dictate. Lahat bawal alagaan at bawal ibenta? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam kasi alam ko lang may pet shop sila. Hindi ko rin alam na bawal to. Ganun. Matagal na raw na residente sa lugar si Bernales. Pero ayon sa kapitan ng barangay, hindi nila alam na may mga itinatago pala itong endangered species. Wala kasi sabi nga nung tanod ko, ang napupuna daw niya dito, malakas ang tugtog. Siguro para masabayan na hindi marinig. Natuntuan ng mga otoridad sa Bernales sa Cartimar kung saan meron umano itong pet shop. Agad siyang dinala sa CIDG. Inamin ni Bernales na sa kanya nga ang mga nakuhang hayop. Yung iniwan lang sa akin yung bayawak, taga Palawan. Yung mga ibon po, sir? Ay, yung habis lang ho ako. Pero matagal na po kayo talagang nagbibenta, no? Hindi, pet shop ako. Minsan, pag season, hindi natin mawala yan. China, bakit di hulihin nyo? Yung mga Vietnamese, yung mga namimili yan. Sasampa ng kasong paglabag sa Wildlife Act si Bernales. Nasa pangangalaga na ng PAUB ang mga nailigtas na hayop. Marisol Abdurrahman, GMA News.